in the spirit of true action. Therefore, allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. I so move, Mr. Presiding Officer. To try to articulate the motion, I move to amend the motion of Senator De La Rosa to dismiss. And instead, I move that we return the articles of impeachment to the House until such time that they certify to us that they did not violate the Constitution, in particular, the filing of more than one impeachment in a year. And number two, a communication from the 20th Congress that they will pursue the impeachment against the Vice President. Mr. Presiding Officer, I just want to reiterate, hindi ko po tinatalikuran ang aking sinumpaang mandato. Tungkulin ko yan as Senator Judge, kahit araw-araw tayong maglitis dito, but we would also be remiss of our duty kung hindi natin siguraduhin na dumaan ito sa tamang prosesong nakasaad sa ating konstitusyon. At kilala ko po ang mga Duterte, Mr. Presiding Officer. Hindi sila tumatakas sa accountability, hindi sila tumatalikod sa hamon ng buhay, hindi sila tumatalikod sa kanilang tungkulin. Maraming beses nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa nga siyang sumagot at harapin ang mga inaakusa sa kanya, pero dito po sa ating bayan, hindi sa ibang bansa. Nabanggit din po ni Vice President Sara Duterte na handa siyang harapin ang impeachment case laban sa kanya. Hindi ito issue ng pagtakas sa accountability. Ang gusto natin dito, siguraduhin na nasunod ang tamang proseso. We must respect and abide by the procedure laid out in our Constitution. Hindi pwedeng mamili lang tayo ng mga provision na ating susundin. We are all bound to the rule of law and we must follow due process. That is all, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat sa ating Presiding Officer. Sang-ayon po ako sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano. Basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang. Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan. May kulong if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar?
Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, sang kalulugar? Ako sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po.